Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa'yo, Panginoon. Bisperas na ng Pasko. Alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. At ngayon, ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam na ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, nagubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita uhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan, at malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya't sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang nahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa, at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo na po ang lahat. Muli, isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Ang una kong bati ay magandang hapon. Tatapusin ito ng magandang gabi. Dahil ito po ay mahaba-habang pagdiriwang, hindi lang 1 oras, hindi lang 3 oras,
kundi ito ay 3 araw na pagdiriwang. Kaya nga ang tawag dito ay Triduum, Paschal Triduum. Sisimulan natin ngayong Huwebes Santo, uuwi tayo mamaya ng tahimik, babalik tayo ng tahimik bukas, magsasama-sama tayo ulit para tunghayan ang kanyang pagpapakasakin at kamatayan. At pagkatapos uuwi tayo ulit ng tahimik at magbabalik tayo sa 3 araw ng may kagalakan dahil sasalubungin natin ang kanyang pagkabuhay. Pakitingnan nga ang mga katabi, yung mga nasa likuran. Sa tingin nyo ba, ito na ang huling hapunan nila? Sa tingin ninyo? Kasi, kanina pinagmamasdan ko yung bilang natin. Nung linggo, palaspas, bawat misa, ganito karami, bawat misa. Ilan ang misa? 9. So, anong oras kayo nagsimba nung Sunday? Kayo ba ang representative ng bawat oras? Nasaan ang iba? Nasaan ang mga sumisigaw nung linggo ng Hosana sa anak ni David? Na masayang-masaya, di ba? Na ginunita natin, pumasok si Kristo sa Jerusalem na matagumpay at maraming nagwagayway ng kanilang mga palaspas bilang sang-ayon na sila ay natutuwa. Pero ngayon, sabihin ulit sa katabi ha, huwag sanang ito ang huling hapunan. Pero kung sakali man, mamimiss ka namin. Pero magandang bahagi po na mapagnilayan natin sa puntong ito, sa unang gabi o unang araw ng ating 3 araw na pagdiriwang ng pagpapakasakin at paggabuhay ng Panginoon. Bagamat, pag binasa mo ito at namnamin mo, medyo nakakalungkot na bahagi, mayroong nakakalungkot na nilalaman dahil ang sabi nga dito, alam na ni Jesus na dumating na ang kanyang panahon. Nalilisan niya na ang mundong ito. Alam niya na konting oras na lang, lilisanin niya na ang kanyang mga kasama, ang kanyang mga kaibigan. Kaya nga, huling hapunan. Naintindihan po ba? Nakakalungkot yun. Pero hindi pinili ni Jesus na malungkot. O pues, ito na ang huling hapunan? Okay. Paano ko pa maipapadama ang aking pag-ibig sa aking mga alagad? Tuturuan ko pa sila. So, imbis na magmukmok, kung ito na ang huling hapunan, para bang halimbawa, sa inyo po, tabi-tabi po sa mga may sakit. Pag sinabihan ka ng doktor na ilang linggo ka na lang, ilang buwan ka na lang, 1 taon ka na lang, ano ang gagawin mo? Magandang mapagnilayan na rin natin yan. Ano ang gagawin mo at paano mo igugugol ang mga nalalabing oras mo sa mundong ito? Naintindihan po ba? Kaya dito sabi nga ipapakita o ipinakita ni Jesus kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. So, itong pagdiriwang natin hindi lang pag-alala. Hindi lang yung just to remember, kundi para isabuhay, i-relieve muli natin yung tagpo ng huling hapunan dahil ito ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Gaano ka kamahal ng Diyos? Ito nga yun. Simula pa lang ito ng gagawing pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Kahit mahal ang gasolina, wala yan sa pagmamahal ng Diyos sa mga mahal na araw na ito. Kaya tingnan po natin, dahil
Yung pagkilos na ginawa ni Jesus na dapat nating matutunan kasi yung tinatawag nilang Master, Panginoon, ay naging lingkod o servant. Yung nagmamahal na Panginoon ay naging isang lingkod. Ipinakita niya. Kaya ang Panginoon natin, hindi basta boss. Ang Panginoon natin ay isang pinuno, namumuno. Pag sinabing namumuno, nangunguna sa kung ano ang dapat ginagawa. Kaya magandang panawagan natin sa mga pinuno na sinatawag natin sa ating lipunan. Mga pinuno, manguna naman kayo. Manguna sa pagtitipid, manguna sa pagbabawas ng gastusin, manguna sa pagbabawas ng mga tax para mas maging maayos ang ating pamumuhay habang nasa loob tayo ng krisis. Kaya lang, lahat gusto maging boss. Lahat gusto maging taga-utos. Walang gusto maging tagapaglingkod. Kaya nawa, isa ito sa matutunan natin ngayong unang araw na ito. Sinabi po dito, si Jesus ay lumuhod. Inugasan ang mga paa ng kanyang mga alagad para ipaliwanag at ipakita. Hindi lang salita, at ipakita ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Napakadali pong magsabing maglilingkod ako nang hindi siya nagmamahal. Pero ang isang taong nagmamahal, kayang-kayang maglingkod. Okay pa po ba tayo? Uy. Ito na yung huli talaga. Hindi na magising, sampal-sampalin na ang sarili. Kaya tinan po natin, para medyo magising tayo, Pagninilayan natin, kasi meron tayong 2 bisita, kaya i-Englishin natin yung salitang ito. Kneel, luhod, kneel, spell kneel. K-N-E-E-L, kneel. Tandaan nyo si Kristo, Panginoon, Master, pero lumuhod. Hindi para sabihin, sumusuko na ako, kundi para ipakita, ito ang dapat ginagawa ng isang Panginoon. Naglilingkod. Lumuhod siya para maabot niya ang mga paa na kanyang paglilingkuran. At tandaan niyo po, nung panahong iyon, ang pinakamababang gawain ng isang alipin ay ang hugasan ng paa ng kanyang mga bisita o ng kanyang mga Panginoon na mula sa labas, naglakbay, nakapaalang yan, maalikabok, maputik, kaya lahat ng mga bahay nila noon sa mga lugar kung saan ito, may mga hugasan talaga ng paa. At may gagawa niyan, yung pinakaalipin nila. Naintindihan po? Okay. Spell kneel ulit. K. Yan. So letter K stands for self-emptying. Kenosis. Sabihin nyo nga po, kenosis. So yan po ay Greek word. Kenosis, ibig sabihin, self-emptying love. Kaya nga sabi ko, bagamat siya ay Diyos, pero siya po ay tinanggal niya. Sabi dito, tinanggal niya ang kanyang kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Lumuhod. Kahit siya ay Panginoon, pero nagtanggal ng panlabas. Bakit tatanggalin yung panlabas? Mahirap kumilos. Mahirap kumilos kapag maganda ang damit mo, kapag branded ang suot mo, hindi ka luluhod yan kasi madudumihan ang pantalon mo, madudumihan ang gown, madudumihan ang damit.
Kaya minsan, di ba, kahit nagsisimba, magtitiis na lang akong tumayo kasi masisira ang poise ko. Hindi ako luluhod. Kita niyo po ba? No? Kaya nga, kenosis, self-emptying, para makapag-express ka ng tunay na pagmamahal, kaakibat ng paglilingkod na ginagawa mo, ay tingnan mo, alisin mo ang mga dapat na alisin sa iyong sarili. Hindi lang yung damit, lalo't lalo na yung pride, yung kayabangan. Bakit ko gagawin yan? Bakit ako maglilinis? Graduate ako. Kaya nga, di ba, sa mga opisina, napakalakas niyan eh. Gawain lang yan ng janitor kasi ang janitor hindi nakagraduate. Ako nakagraduate, kaya bakit ako maglilinis? Bakit ko pupulutin? Na minsan nadadala maging sa bahay. Hindi na mautusan kung sino yung mga nakatapos. Sige, subukan niyo po. Sino may mga anak ditong kasama? Subukan niyong utusan yung mga anak niyong graduate. Tingnan niyo kung maluwag sa kalooban. Kung maluwag sa kalooban, salamat sa Diyos. Pero kung hindi, ay ipagdasal niyo. Kasi baka punong-puno ng sarili. Kaya nga kailangan mag-empty, magtanggal, magbawas para talagang makapaglingkod tayo katulad ng ginawa ni Jesus. Sabihin niyo nga ulit, kenosis. Yan. At tandaan niyo rin ha, love begins when we stop asking, ano ba makukuha ko? What do I get? And it starts when we ask the question, what can I give? Ano ang pwede kong maibigay? Hindi kung ano yung makukuha, kundi kung ano ang maibibigay. Next letter, letter N. Ang pag-ibig na pinakita ni Kristo, no condition. Yung paglilingkod, no condition. Alam niyo bang medyo nahirapan pa akong kumbinsihin ang 12 ito? Itong mga huhugasan ng paa dito. Kasi ang daming eme-eme nung iba. Ay, ayoko po. Hindi po ako karapat-dapat. May ganun silang emote-emote, no? Ay, may sakit po ako sa paa. Asa na ba yun, no? Ay, naku. Yan, no? No conditions. Kung po pwede ko naman, di ba, no? Pwede ko na lang piliin. Sino ba ang close ko sa parokyang ito? Sila na lang. Hindi naman lahat ng ito, close po ako eh. Hindi rin naman sila lahat close sa akin. Iba nga sa kanila, ayaw sa akin eh. Sino ba? Magkaalaman na tayo. Huling hapunan na natin to eh. Biro lang. Pero kasi dito po, no condition. Pagdating sa paglilingkod na pinakita ni Kristo, no condition. Bakit? Biro mo, kahit si Judas na magkakanulo sa kanya, hinugasan niya. Si Pedro na i-deny siya. Buti nga, si Judas, 1 beses lang, di ba? Si Pedro, 3 beses. Hindi ko siya nakikilala. Pero hinugasan pa rin niya. Kasi sa paglilingkod, wala eh, di ba? Ngayong panahon ng krisis, may pinipili ba ang krisis? Sa ayuda, mayroon. Kasi hindi talaga naglilingkod. Di ba? Pagdating sa ayuda, sino lang ba nabigyan? Pero kayo, mga taxpayer, mga nagbabayad ng tax, walang ayuda. Pero itong pinapakita ni Jesus, kahit ayaw sa Kanya, hinugasan niya, kahit ayaw sa Kanya, pinaglingkuran niya. Di ba? Kaya maganda. Kaya lagi ko pong, nitong mga nakalipas na araw, lagi kong pinapaalalahanan yung mga nagsiserve dito sa simbahan. Yung mga miyembro ng organisasyon na tayong lahat ay mga lingkod. Pero unang-una, tayong lahat ay pinaglilingkuran
ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang tayo ang naglilingkod dito. Una tayong pinaglingkuran ni Jesus. Na wala siyang pinili, alam nyo naman yan. Kayo mismo minsan makakapagsabing, itong grupong to, pasaway ito eh. Itong lay minister na ito, palabas-labas yan eh. Pag nag-homily ako, lumalabas yan eh. Itong mga sakristan na ito, tamo, nawala na sila lahat to. Diba? Ni-invite ko sila, sabi ko, kahit hindi ninyo schedule, dumalo kayo sa misa. Kasi hindi lang kayo nagpunta dito o pupunta dito kasi schedule kong mag-serve. Kaya nga, nagpupunta lang kayo, nagpunta ba kayo para magsimba o para mag-serve? Kasi pag hindi serve, hindi mo makikitang nagsimba yan. Siyempre, yun yung aking opinion, no? Kasi yun yung aking na-observe. Pero muli, babalik tayo kay Kristo, lahat pinaglilingkuran ni Kristo. Na napakagandang maging basihan natin ng ating ginagawang paglilingkod. Minsan, pwede kayong mainis sa akin kasi talagang minsan yung detalye, no? Sinabi ko nang magluto ng sardinas para mapakain sa taong bayan kanina, pero walang nagluto. Yeah. So, ginawa ni Kristo, ha? Tandaan niyo po, kung may pag-ibig tayo at may sasabing maglilingkod ako, wala tayong pipiliin. Wala tayong isi-separate. Wala tayong iiwan. Sa panahon ng krisis, lahat apektado. Lahat apektado. Maliban na lang sa mga makasarili talaga, di ba? Na hindi nila nararamdaman ang epekto ng krisis. So, sabihin nyo nga ulit, no condition. Yan. So, mayroon tayong dalawang letter E sa pagluhod o kneel. Ang first letter E ay example to follow. Example to follow. Sabi ni Kristo sa huling bahagi, di ba? Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. So, hindi lang tayo nandito para manood. No, hindi lang tayo nandito para ma-amaze. Na minsan sinasabi ko sa lahat ng mga nagsiserve, walang gagalaw. Naku, sabi ko kanina bago mag-start, di ba? No? Siguro, pag may gumalaw ng sound system na yan, naku, pag umugong na naman ito. Kasi, di ba, parang gusto ko na ma-feel natin lahat na walang madidistract o walang distraction. Pero yun nga po, no? Hindi lang tayo basta nandito para magkaroon ng admiration. Tandaan nyo, nandito tayo para matuto tayo how to imitate Christ. Hindi para magpasikat ako, hindi para maging sikat tayo, kundi para lahat tayo ay matutong gumaya kay Kristo, tumulad kay Kristo. Pwede minsan, no? Minsan, nasasabi, Father, salamat ang ganda ng celebration natin. Minsan may ganun po kayong mga comment, no? Pero hindi lang tayo pwedeng maiwan doon sa, Father, na-touch ako eh. O ngayon, dahil na-touch ka, anong nangyari? Anong mangyayari ngayon? Diba? So, hindi lang yung basta na-touch ka, kundi yung paano mo isasabuhay, ito, kaya nga, minsan, no? Ano ba? Nagiging effective ba kaming lahat na narito, mga naglilingkod sa simbahan? Nagiging effective ba kami? Na nakikita nyo ba sa amin na nakaka-imitate kami sa mga aral ni Kristo kahit papano? Kahit konti? Nakikita nyo ba yan sa amin? Next letter ay letter E,
ibig sabihin, Eucharistic love. Tandaan niyo po, mamaya makikita ninyo, no, na itong si Kristo, ngayong gabing ito, na kung saan itinuturing natin na ito ang gabi ng pagkakatatag ng banal na Eucharistia, ngayong gabi. Kaya meron tayong Sacrament of the Holy Eucharist na itinatag ni Kristo. At itong si Jesus na naghugas ng paa, siya pa rin ang magbibigay ng kanyang sarili, ng kanyang katawan at dugo. Na laging sinasabi sa atin, sabi ko nga, no, hindi lang basta nagandahan kayo, kundi sa oras ng pagtanggap kay Kristo, tanggapin ninyo si Kristo sa banal na komunyon. Kasi ibibigay niya ang kanyang katawan. Hindi lang basta hinugasan ng paa ng mga alagad, kundi ibinigay pa ang kanyang sarili. Di ba, nang hatiin ng tinapay, no, broken, shared, and given. Di ba, pinaghati-hati, ibinahagi, ibinigay sa kanyang mga alagad. So ito pa rin. Kaya muli, no, sasabihin ko ulit, papaalalahanan ko, kasi marami din nagsisimba lang, pero ayaw tumanggap ng katawan ni Kristo. Dahil yung eme-eme natin, hindi po ako karapat-dapat. May kasalanan po ako, kaya hindi po ako karapat-dapat tumanggap. Hindi nga tayo, di ba? Nung condition nga kay Kristo. Nandito kayo na ang importante. Yun lang yung para kay Kristo. Nandito ka, sayang naman. Sino ba sa atin ang pagtapos ng misa, napakabanal na? Sino ba sa atin pagkatapos ng misa, hindi na makakagawa ng kasalanan? Pero sa tuwing nagbabalik tayo, handang-handa naman si Kristo ibigay ulit. Kasi nga, di ba, mas napapalakas tayo kung matagal ka nang di kumakain, talagang manghihina ka. Pero kung araw-araw kang kakain, lalakas ka kahit papano. Uy, okay pa tayo? Lulungkot na ba kayo? Kasi huling sandali na to. No. Last letter. Letter na love and action. Lagi kong sinasabi, yung love hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Tanungin nyo nga yung katabi ninyo, mahal mo ba ako? Uy, mag-asawa na kayo, hindi nyo pa matanong. Di ba kung sakali kayong magkakaibigan, kayong magkakapatid, kayong magkaama, mag-iina na nararito, hindi lang pag mahal kita, pakita mo. O sa mga anak dito, mahal niyo bang mga magulang ninyo? O pakita niyo, wag na muna kayo humingi ng pangkape. Ang mahal-mahal ng kape. Biro mo isang Starbucks, 1 litro ng gasolina. Alam niyo ba yun? Uy, alam niyo ba? Tatampo kayo. Yung iba nade-depress pa. Hindi lang nakapag-Starbucks. Ay, may depression ako. Sige, doon ka sa Iran magpa-depress. Ewan ko na lang. Diba, kung isipin mo yung mga kalagayan ng ibang mga kababayan natin o ng iba pang lahi, diba? Kahit 3-in-1, wala eh. May kape ba si Ate Arlene? Diba? So, love in action. Si Kristo hindi lang nagsasalita, hindi lang pinag-uusapan yung tungkol sa pag-ibig, kundi ipinapakita niya sa gawa. Kaya ito po, no? Magiging incomplete yung ating paglilingkod kung ito ay hindi nanggagaling sa pag-ibig. At kung walang pag-ibig, ang ating ginagawang paglilingkod, hindi yan buo. Kaya ito yung ginawa ni Kristo, ipinakita niya sa atin na siyang atin pong babalikan at sasariwain
at nawa ay matuto tayo sa panahong ito. Lalo tigit, nasa panahon tayo ng Kwaresma. Amen.